Sa panahon ngayon, hindi sapat na marunong lang tayong magtrabaho para kumita. Ang tunay na susi sa maayos na kinabukasan ay kaalaman kung paano gamitin at palaguin ang pera. Ito ang tinatawag na financial education at ito ay para sa lahat, bata man o matanda, mayaman man o mahirap. Ang financial education ay ang pagkatuto kung paano kumita, mag-impok, mag-invest, at gumastos ng tama. Hindi lang ito tungkol sa pag-iipon, kundi pati sa pag-unawa kung paano gumagana ang pera sa mundo. Halimbawa, paano mo malalaman kung safe ang isang investment? Paano ka magbo-budget para sa buwan? Paano ka iiwas sa utang na hindi mo kayang bayaran? Lahat yan parte ng financial education. Mahalaga ang financial education dahil iwas utang. Kung alam mo ang tamang paraan ng pag-budget, iiwas ka sa utang na hindi mo kayang bayaran. 2. May emergency fund. Kapag may biglang nagkasakit o nawalan ng trabaho, hindi ka mababahala agad. 3. Pagkapalago ng pera. Alam mo kung saan ilalagay ang ipon para kumita ito. 4. Kapayapaan ng isip. Hindi ka magigising sa gabi na nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad bukas. 3. Paghahanda sa kinabukasan. Para sa edukasyon ng mga anak o sa sarili mong retirement. Kapag walang financial education, madali tayong mabiktima ng maling desisyon sa pera. 1. Bumibili ng bagay na hindi naman kailangan gamit ang utang. 2. Nalulugi sa scam dahil hindi inalam kung paano ito gumagana. 3. Walang ipon kahit ilang taon nang nagtatrabaho. At kapag dumating ang krisis gaya ng pandemya, mas ramdam natin ang hirap. Financial education ay para sa lahat. 1. Bata, para matutong mag-ipon at mag-budget habang maaga. 2. Magulang, para maging magandang halimbawa sa mga anak. 3. Empleyado at negosyante, para alam kung paano i-manage ang income at kita. 4. OFWs, para mapalago ang pinaghirapang pera. Hindi mo kailangan maging eksperto agad. Pwede kang magsimula sa simple. 1. Mag-budget. Itala ang lahat ng gastos at kita bawat buwan. 2. Mag-ipon. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Targetin ang 10-20% ng kita. 3. Magbasa at matuto. Maghanap ng libro o video tungkol sa personal finance. 4. Mag-invest ng tama. Pag-aralan bago pumasok sa anumang investment. 5. Iwas impulse buying. Tanungin muna ang sarili, kailangan ko ba talaga ito? Hindi mo kailangan maging milyonaryo para matutong mag-manage ng pera, pero kapag marunong ka, mas magiging handa ka sa anumang hamon ng buhay. Tandaan, ang pera ay parang buto. Kapag inalagaan at iningatan mo, tutubo at lalago. Simulan mo ngayon. Mag-ipon, mag-budget at mag-invest ng tama. Dahil kapag marunong ka sa pera, ikaw ang may kontrol sa kinabukasan mo at hindi pera ang may kontrol sa'yo.